Kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako. Kasi baka hindi na ako makapagpigil ngayon at pati ikaw malapa ako na. Chill, kalma ka lang dyan, Cynthia. Di ko pa naman nalapa yung kakambal mong yun eh. Maswerte siya't dumating kayo. Mas masaya kung mas marami akong lalaki kasi mas maraming pera. Kaya wag mo akong pakikialaman sa buhay ko dahil hindi ko naman pinapakialaman ang buhay mo. Hanggang saan natin kayang umasa at panghawakan na may kabutihang tinatago ang isang tao na nasadlak na sa kasamaan? Lalaban ka pa ba? O susuko ka na lang? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Hello po, Miss Anne. Alam ko na maraming hindi naniniwala sa mga aswang. Kaya hindi ako narito para pilitin kayong maniwala sa bagay na ito. Basta ang masasabi ko lang, totoo ang aswang. Totoong nag-e-exist kami sa mundong ito. Ano ba naman yan, Cindy? Namatay na nga't lahat ng itay natin, nakukuha mo pa rin lumandi sa labas. Hoy Cynthia, hinaan mo nga yung boses mo ha, nakakahiya sa mga tao. Talagang nakakahiya. Kasi sino ba namang hindi mahihiya riyan sa ginagawa mo, ha? Diyos ko naman, kapatid. Lamay ito ng itay natin. Tapos ikaw, ginagawa mong bar. Yung totoo, nawawala ka na ba sa katinoan mo, Cindy? Tumahimik ka nga dyan, ang ingay-ingay mo. Naririndi na ako sa bunganga mo eh. Hindi naman ako magbubunga nga ng ganito kung aayusin mo yung kilos mo. Maya ka nga sa mga tao, Cindy. Ilang gabi na silang nagpupuyat para magbantay sa lamay ni tatay. Tapos ikaw riyan, wala ka na ibang inaatupa kundi magpa-cute sa mga bisita nating lalaki. O ano naman ngayon, Cynthia? Nainggit ka ba? Eh di gawin mo rin yung gusto mo. Mukha ba akong mahilig magpapansin sa mga lalaki, ha? Huwag mo nga ako igaya sa'yo. Diyos ko naman, wala ka na nga ambag sa gastusin dito sa lamay, wala ka pang ambag sa mga gawain. Kahit maghugas man lang ng pinggan, wala talaga. Ano bang ambag mo rito, ha? Ganda, Cynthia. Ganda ang ambag ko. Pasensya ka na. Nababaliw ka na bang babae ka? Oo, mababaliw talaga ako kung wala akong mahihita sa mga lalaki ngayong gabi na to. Kasi ang ingay-ingay mo dyan eh. Alam mo, mabuti pa, itiko mo na yung bibig mo at magtatrabaho na ako, kapatid. Wow, trabaho? Anong trabaho? Ang landi niya mga mukhang kabayo at kalabaw na lalaking makikita mo riyan sa tabi-tabi? Sa halip na sagutin ako, ninisihan na lang ako ng kakambal kong si Cindy bago niya ako tinalikuran. Saka siya taas noong lumakad at pinuntahan ng mga lalaking naroon sa labas ng bahay namin. Mga sugarol na pumupunta lang doon hindi para magbantay sa lamay, kundi para magsugal. Siya nga pala, bago ko makalimutan, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Cynthia, 22 anyos. Si Cindy ay kakambal ko pero mas matanda siya sa akin ng ilang minuto. Napapansin niyo naman siguro ang ugali ng kakambal kong yon. Ang sabi ng mga tao, baliktad daw kaming dalawa kahit kambal kami. Ako kasi, sabi nila, mabait naman daw ako pero palaban. Hindi pumapayag na inaapi ng ibang tao. Si Cindy naman, maldita siya at nuknukan sa pagiging malandi. Ewan ko kung kanino niya namana ang ugaling yon. Kasi hindi naman ganun si inay nung nabubuhay pa siya. Medyo matagal na rin palang pumanaw ang nanay ko dahil sa breast cancer. Si itay naman, ayun nga, at nagpapahinga na rin. Siya ang kasalukuyan naming pinaglalamayan noong mga panahong yon. Wala kaming ibang kapatid ni Cindy. Pagkatapos daw kasi kaming ipanganak, nagkaroon ng problema si inay sa panganganak niya kaya kailangan ng tanggalin ang kanyang matres. Kaya ayun, hindi na kami nasundan pa. Si Lolo Tirso na lang ang kasama naming pamilya pero hindi kami nakatira sa iisang bahay kasi may sariling bahay din naman si Lolo at ayaw niyang iwan yun. O bakit ka nakabusangot dyan, Cynthia? Nag-aaway na naman ba kayo ng kakambal mo? Ano pa nga po, Balo? Lagi naman kami magkaaway ng babaeng yun. O hayaan mo na. Pagpasensya mo na si Cindy. Intindi mo na lang ang kakambal mo. Talaga kasi nakakainis siya, Lolo Tirso.
Hindi talaga siya tumutulong sa akin eh. Ako na lang lahat ng nag-aasikaso sa lamay ni tatay. Wala na nga siya ibang ginawa kundi lumandi na lumandi sa mga lalaki para magkapera siya. Akala mo naman ibibigay niya sa akin ng pera niya para makatulong naman sana sa mga gastusin dito. Pero hindi naman ho. Sinasarili niya lang din. Hayaan mo, Cynthia. May kaunti naman akong ipon. Makakatulong yon para maitawid tong lamay ng tatay mo hanggang sa mailibing siya. Talaga pulo? Pautangan niyo ako? Hindi yun utang. Ibibigay ko na sa'yo. Kawawa naman kasi, Iha. Alam kong hindi sapat ang sweldo mo bilang cashier sa tindahan para matustusan ang mga pangangailangan mo dito. Yun na nga po eh. Salamat naman po at kahit papaano, mapapanatag ang isipan ko sa mga gastusin dito. Mabuti na lang talaga at may naipon ng Lolo Tirso ko mula sa perang natatanggap niya bilang senior citizen. Kasi kung wala, talagang magkakandakuba ako sa paghahanap ng iba pang trabaho bukod sa pagiging cashier ng maliit na tindahan sa palengke. Nagdaan nga ang maraming araw hanggang sa dumating na ang libing ni Itay. Inihatid namin siya sa huling hantungan. Mabuti naman at tuminu-tinu din kahit papaano si Cindy noong sandaling yon. Samantalang ako'y hindi matigil-tigil sa pag-iyak. Mabuti na lang at nandun palagi ang lolo ko para damayan ako. Pati na rin ang nobyo kong si Lance. Kinaumagahan noon, araw ng linggo, wala akong pasok sa trabaho. Hindi na kasi ako nakapag-aral pa ng kolehiyo. Hanggang high school lang ang natapos namin ni Cindy kasi masyadong mahal ang matrikula sa kolehiyo. Wala kaming pantusto sa aming sarili kaya naghanap na lang kami ng trabaho. Ayun na nga ang nahanap ko, cashier sa tindahan. Samantalang si Cindy ay kung ano-anong racket na lang ang pinapatos niya. Pero karamihan nun ay manlandi ng mayamang lalaki. Cynthia, mahal. Ayos ka lang ba? Mukhang lalim yata ng iniisip mo ah. May problema ka ba? Nako, wala naman mahal. Iniisip ko lang yung kakambal ko. Ganun ba? Sige. Siya nga pala. Magsimba tayo ngayon ha. Mabuti pang at maganda ka na. Baka mauli pa tayo sa misa. Sige mahal, isasama ko si Cindy. Ano? Sigurado ka ba? Hindi naman nagsisimba yung kakambal mo ha. Oo, pero susubukan ko pa rin. Wala namang mawawala sa akin kung hindi ako titigil sa pag-aya sa kanya, di ba? Pag-ayasan, sa simbahan na naman. Oh, Cindy, nariyan ka pala. Kung gusto mo magsimba, edi magsimba ka. Huwag mo na ako dinadamay dyan, Cynthia. Marami pa akong kailangan gawin. Cindy, kailan ka ba talaga mamumulat, ha? Anong mamulat? Mukha bang nakapikit ako? Bago namatay mga magulang natin, ilang beses ka nilang hinikayat na magsimba, Cindy. Hanggang ngayon ba naman na wala sila? Ayaw mo pa rin? Huwag kang ipokrita dyan, Cynthia ha. Alam nating pareho na aswang tayo tapos magsisimba tayo. Para saan? Para mabawasan naman kahit papaano mga kasalanan natin, Cindy. Lalo ka na. Tumahimik ka na nga! Tigilan mo ko, Cynthia! Alam mo kung anong ginagawa ko sa dugot laman ng tao, kaya wag mo kong dinadala sa lugar na yan. Kaya nga Kaya nga kita dadalhin doon. Kasi natatakot ako. Baka mabulok na sa impyerno yung kaluluwa mo. Sabing tumahimik ka na eh! Ang ingay-ingay mo, diyan ka na nga! Padabog akong tinalikuran ng kakambal ko saka siya dumiretso sa labas ng bahay. Ewan ko kung saan na naman siya pupunta. Sinubukan ko siyang tawagin pero daig niya pa ang taong bingi. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa hindi ko na nga makita. Napabuntong hininga na lang ako sa katigasan ng puso ni Cindy kasi na may nag-aalala lang ako para sa kanya. Hindi gaya ko na kayang kontrolin ang aking sarili. Si Cindy ay tuluyan ng nagpasakop sa pagiging aswang namin. Oo, tama kayo nang narinig. Mga aswang kami ng kakambal ko. Namana namin ito sa aking ama. Ang kakambal kong si Cindy nang bibiktima siya ng mga tao mula sa malalayong lugar. Ako naman, mahusay akong magkontrol ng sarili ko kaya ni minsan ay hindi pa ako nakatikim ng dugot laman ng tao. Tuwing kabilugan ng buwan, lumalabas ang kagustuhan kong makatikim noon pero nadadaig ko naman palagi kasi dugo o laman ng hayop ang tinitira ko. Pero syempre, yung mga ligaw na hayop lang, hindi yung mga alaga ng mga tao kasi kawawa din naman sila. Si Lolo Tirso, hindi siya aswang kasi lolo ko siya sa side ng mama ko.
Alam din ng nobyo kong si Lance ang tungkol sa tunay naming katauhan pero inilihim niya yon sa ibang tao. Habang nasa loob kami ng simbahan, hindi nga namin maiwasan ni Lance ang mag-usap ng mahina. Pinag-uusapan pa rin namin si Cindy. Mahal, sa tingin mo, ano kayang magandang gawin para matulungan kong kakambal ko? Matulungan saan? Sa pagkontrol sa kanyang sarili. Alam kong kaya niya yon. Kasi nakaya ko nga eh. Ang mahirap lang talaga ang kalabanin ng paninindigan niya magpatuloy sa ginagawa niya. Kaya niya magbago kung gugustuhin niya. Naniniwala akong kaya niya yun. Oo nga, mahal. Kaya ni Cindy yun. Pero ang problema kasi, ayaw niya. Siya mismo yung namili sa buhay na meron siya ngayon. Yun na nga eh. Kaya niyang mamuhay bilang ordinaryong tao. Pero ayaw niya lang talaga. Kaya nga nalilito na ako kung ano dapat ang gawin ko para kumbinsihin siyang tigilan niya yung mga ginagawa niya. Alam mo, mahal, siguro ang kailangan ni Cindy, isang matinding leksyon para matuto siya. Leksyon? Anong leksyon? Eh di kapamakan, mahal. Kapahamakan? Anong ibig mong sabihin? Eh, hindi naman sa gusto ko siyang mapahamak. Iniisip ko lang kasi na kung sakaling maranasan na niyang mapahamak dahil sa pambibiktima niya ng mga tao, eh baka siguro doon na siya matauhan. Eh baka maisipan niya na rin sa wakas na makabuluhan ang buhay niya at hindi ito dapat na sinasayang kasi walang pagsisisi na nasa unahan. Ang lalim mo naman, mahal. Pero kung sa bagay, may punto ka. Tama, baka matuto siya kung mapapahamak na. Pero wag naman sanang malalang mararanasan niya, no? Oo nga eh. Yung sapat lang sana para magkaroon pa siya ng pagkakataon na magbagong buhay. Isinama ko yon sa aking mga panalangin noong sandaling yon. Kabilugan din ng buwan pagsapit ng gabi, kaya nanalangin din ako na sana'y magawa ko pa rin pigilan ang sarili kong pagkatakam sa dugot laman ng tao. Naghanda na nga ako sa bahay ng buhay na manok. Nabili ko yon sa palengke. Hinanda ko talaga para may makain ako kung sakaling matakam ako sa dugot laman. Sapat na sa akin ang hayo para mabawasan ang pagkakatakam ko hanggang sa tuluyan ng mawala yon. Pagkatapos ng simba, umuwi na nga kami kaagad. Hinatid ako ni Lance sa bahay at umuwi na rin siya sa kanila. Wala pa rin si Cindy sa amin. Hindi pa rin siya nakakauwi. Kinagabihan, kabilugan na nga ng buwan kaya kinain ko na ang hilaw na manok. Hinigop ko ang dugo nun, saka ako napangiti kasi nabusog na rin ako. Alam kong mahihirapan kayong maniwala pero totoo talaga to. Ginawa kong parang alternative ang dugot laman ng hayop. Mas mabuti na yon kesa sa tao. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, nagulat ako kasi biglang may kumalabog sa pintuan namin. May kumakatok. Hindi ko muna pinagbuksan kasi baka masamang nilalang yon. Pero nang marinig ko ang boses ay pinagbuksan ko kaagad. Cindy? Ano nangyari sa'yo? Mabuti naman at marunong kang umuwi. Akala ko kasi may ibang bahay ka na eh. Tumahimik ka nga dyan, Cynthia. Tabi! Ano na namang nangyari sa'yo? Bakit ka hinihingal? Saka tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin, oh. Punong-puno ka ng dugo sa gilid ng bibig mo. Malamang may tinatakbuhan ako. Hindi ba halata? Ano? Ano naman yun? Nambibiktima ka na naman ba ng mga tao? Koreksyon ha, tao lang, isang tao. Sinasabi ko na nga ba eh. Kailan ka ba matututo maghanap ng hayo para sa pagkataka mo? Hindi yung puro katao. Magkaroon ka naman ng konsensya, Cindy. Huwag ngayon, Cynthia. Baka hindi ako makapagpigil at mag-away pa tayo rito. Kita mo na nga may naghahabol sa akin, no? Pagpahingayin mo naman ako. Ano? Nakita ka ba ng mga tao? Oo, kaya wag mo na talaga akong simulan ngayon at baka hindi pa kita matansya. Naku naman oh, hindi ka na talaga nag-iingat. Paano kung nahuli ka naman ngayon, di napatay ka pa nila? Hindi nga ako nahuli, di ba? Kaya pwede ba, Cynthia? Huwag ka nga OA dyan. Nag-aalala lang naman ako para sa'yo, Cindy. Saka sangbariyo ka na naman ba ng biktima? Huwag mong sabihin dito lang sa atin. Hindi no, hindi naman ako tanga para mambiktima rito. Di nakilala na sana ako ng mga tao. Ganon. Kung ganon, hindi ka naman nakilala ron sa baryong pinuntahan mo. Hindi nila ako nakilala. Nakita lang nila ako pero nakatalikod ako noon habang may nilalapa ako. Kaya nakatakbo ko kaagad palayo bago pa nila makita ang mukha ko. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Paano kung nagkataong may dalang baril ang mga yon? O di kaya kutsilyo? Di patay ka na ngayon. Iti ko muna nga yung bibig mo, Cynthia. Kung wala ka lang ding magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Naiinis lang ako sa'yo eh.
Medyo kalmado pa kaming dalawa ni Cindy sa puntong yon. Kahit pareho na kaming nagpipigil ng aming sarili para wag magsigawan. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang patahimikin lang ako. Alam kong naaalibadbaran na siya sa akin pero hindi ko na inintindi pa yon. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa tuluyan ng sumagot sa galit ang kapatid ko. Namumula na siya habang sinisigawan niya ako. Siyempre, nakipagsigawan na rin ako sa kanya, lalo na't wala naman kaming kapitbahay. Kaya wala akong dapat na ipag-alala kung may makarinig man sa amin. Hindi mo ba talaga ako titigilan siya sa kakaputak ng bibig mo, ha, Cynthia? Punong-puno na ako sa'yo, ah. Oo talaga. Talagang hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagtitino, Cindy. Huwag mo akong diktahan kung anong gagawin ko sa buhay ko. Dahil buhay ko to. Labas ka na rito. Hindi. Kakambal mo ako kaya may karapatan akong pagsabihan ka, Cindy. Kung nabubuhay lang si Inay at Itay ngayon, sa tingin mo ba, masaya sila sa ginagawa mo? Sa tingin mo matutuwa sila na ang anak nila, isang halimaw? Hindi ako isang halimaw. Oo, halimaw ka. Ano man tawag sa'yo, Cindy? Ilang inosenteng buhay na bang sinayang mo? Ilang pamilya na ba nagluksa dahil sa'yo? Marami na! Hindi na mabilang! Huwag mo akong sisihin dahil hindi ko kasalanang pinanganak akong aswang, no? At bakit, ha? Ako ba hindi? Pinanganak tayong aswang, Cindy. Pareho tayo dahil magkakambal tayo. Yun na nga, Cynthia, eh. Bakit mo ba ako sinisisi sa buhay ko ngayon? Pamana lang naman to sa atin ni Itay. Sa kasamaang palad kasi may tatay tayong aswang, kaya ganito ako ngayon. Pinanganak akong aswang, mamamatay akong aswang. Hindi, Cindy. Tumahimik ka. Oo nga't hindi natin kasalanan na ipinanganak tayong aswang. Pero ang piliing mamuhay sa mundong ito bilang aswang. Sa tingin mo ba, hindi ba kasalanan yun? Gumising ka nga, Cindy. Malaya tayong mamili ng buhay natin. Kahit likas na sa ating dalawa ang pagiging aswang, tayo pa rin ang pipili at magdidesisyon kung mabubuhay ba tayo bilang halimaw o mga ordinaryong tao lang. Tumahimik ka! Hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita, Cindy. Ano ka ba naman? Pareho tayo ng lahi. Pero ang pinagkaiba lang natin, marunong akong kontrolin ang sarili ko. Ikaw, hindi. Hinahayaan mo lang ang sarili mo maging halimaw ka. Yan ba ang pangarap mong buhay? Alam mo, Cynthia, kung ako sa'yo tatahimik na lang ako. Kasi baka hindi na ako makapagpigil ngayon at pati ikaw malapa ako na. Bigla akong napahinto sa mga salitang binigkas ng kakambal ko. Nanlilisik at namumula ang kanyang mga mata habang tinititigan niya ako ng pailalim. Bigla akong kinabahan sa ikinikilos niya, parang anumang oras ay handang-handa na niya akong saktan. Mabuti na lang talaga at biglang may kumatok sa pinto namin kasabay ng pagsigaw nito. May narinig akong boses, si Lolo Tirso. Agad ko siyang pinagbuksan saka pinapasok sa loob. Lalo akong kinabahan kasi kunot na kunot ang noo ni Lolo at mukhang galit din siya. Ang sama nga ng tingin ni Lolo sa amin ni Cindy bago siya nagsalita. Hoy, kayong dalawa. Bakit ba ang ingay-ingay nyo, ha? Magandang gabi po, Lo. Magandang gabi rin na po. Ano ba nangyayari dito at nagsisigawan kayo? Abay, dinig na dinig ko ang ingay nyo kahit medyo nasa malayo pa ang bahay ko. Pasensya na po, Lolo. Naaabala pa namin kayo. Hindi na po kayo dapat nagpunta rito. Hating gabi na po, oh. Abay, nagising lang naman ako dahil naiihi ako. Tapos narinig ko kayo nagsisigawan. Ano bagang pinag-aawayan nyo, mga apo? Tanungin mo yung si Cynthia, Lo. Paulit-ulit na lang kasi ang pagbubunga nga niya sa akin eh. Wala nang ibang ginawa kundi pakialaman ng buhay ko. Daig niya pa si Inay. Sino pa ba naman kasi ang magsasabi sa'yo ng mga dapat mong gawin at mga hindi mo dapat gawin, Cindy? Wala na si Inay at Itay. Ako na lang ang natitira dito, oh. Oh, di sana sumama ka na lang sa hukay nila para wala nang perwisyo sa buhay ko, diba? Anong sabi mo? Oh, yan na naman kayong dalawa. Away na naman. Tama na nga yan. Yung si Cynthia kasi, Lo, eh. Ako? Ako pa talaga, Cindy? Tama na, tumigil na kayo. Alam nyo, hindi dapat kayo nag-aaway. Magkapatid kayo eh. Hindi ko naman po talaga inaaway ang si Cindy, Lo. Pinagsasabihan ko lang naman. Ayaw naman kasing makinig sa akin eh. Bakit naman ako makikinig sa'yo, Cynthia? Kapatid lang naman kita. Cindy, apo, tama na yan, ha? Alam mo kasi, hindi naman sa kinakampihan ko si Cynthia. Pero hindi naman kasi tama yung ginagawa mo.
Paano kung mapahama ka sa ginagawa mo? Lo, ilang taon ko na pong ginagawa to. Ni minsan hindi naman ako napahamak ah. Ngayon pa ba ako mapapahamak kung kailan mas lumalakas at bumibilis na ang kilos ko? Hindi ka naman kasi pwedeng mapanatag ng dahil lang dyan. Palagi pa rin nariyan sa paligid ang panganib. Huwag ka makampante na porket ikaw mismo ang nagbibigay ng panganib sa mga tao hindi na mapanganib ang buhay mo. Iyon na nga po yung gusto kong sabihin kay Cindy Lo. Paano kung dumating yung araw na mabaril siya? Di malaking problema yon. Dalawa lang ang bagsak niya. Hospital o sementeryo. Oo, Iha. Tama ang kakambal mo, Cindy. Tsaka isa pa, kung mahuli at makilala ka ng mga tao, sa tingin mo ba ikaw lang ang mapapahamak? Madadamay rin ang kapatid mo. Abay, syempre, hindi lang kayo basta-basta magkapatid kasi kambal pa kayo. Naiintindihan mo ba yon, Cindy? Pati nga rin si Lolo pwedeng madamay kung sakaling makilala ka ng mga tao Kaya pwede ba? Tigilan mo na yan. Pakiusap naman Matuto ka namang kontrolin ang sarili mo. Madali lang para sa'yong sabihin yan, Cynthia. Hindi mo alam kung gaano kahirap pigilan ng sarili kong katawan. Makakaya mo yan, Cindy. Makakaya mo kung gugustuhin mo, kung susubukan mo. Paano mo makakaya kung hindi mo susubukan, di ba? Talagang madali lang para sa'yong sabihin na kaya ko. Hoy, Cynthia, hindi porket kaya mo, kaya ko na rin ha. Magkaiba tayo. Hindi tayo magkatulad. Ikaw, hindi mo pa nasubukang kumain ng laman ng tao at uminom ng dugo nila. Hindi ka nalulong. Pero ako, lulong na ako sa bagay na to, Cynthia. Hindi na ako gagaling pa. Huwag mong sabihin yan na po. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mo pang baguhin ang takbo ng buhay mo. Pinapangako ko sa'yo, tutulungan ka namin ni Cynthia. Gagawin namin ang lahat para mamuhay ka bilang isang ordinaryong tao lang. Makinig ka kay Lolo, Cindy. Hindi ka namin susukuan hanggat nabubuhay pa kami. Nakakatawa naman talaga kayong dalawa, no? Hindi nyo alam kung anong sinasabi ninyo. Mga wala kayong alam. Diyan na nga kayo. Saan ka na naman pupunta, Iha? Magpapahangin lang po. Diyan sa tabi-tabi. Parang nasasakal na kasi ako sa bahay na to Buisit. Magkatagpo ang kilay ni Cindy nang pumanaog siya sa bahay. Maliwanag ang sinag ng buwan kaya klarong-klaro ko siyang tiningnan sa labas. Andun lang siyang naupo sa malaking ugat ng punong akasya sa may gilid ng bahay namin. Ewan ko kung anong ginagawa niya ron, pero sana nagmumuni-muni lang siya. Umaasa na lang ako na pag-iisipan niyang mabuti ang mga sinasabi namin ni Lolo Tirso sa kanya. Maya-maya pa biglang may umilaw sa di kalayuan. Flashlight yun. May taong naglalakad papalapit sa bahay namin kaya tatawagin ko na sana si Cindy kasi mukhang hindi niya napansin. Pero mabuti na lang at agad ko ring nakilala kung sino ang taong yun. Si Lance pala. Pagdating niya sa bahay, sinalubong ko siya kaagad saka pinapasok lalo na't malamig sa labas. Mahal, anong ginagawa mo rito? Hating gabi na. Di ako makatulog Nag-aalala ako para sa'yo. Kabilugan kasi ng buwan Ayos lang ako. Kaya kong sarili ko. Alam ko naman yun. Sadyang nag-aalala lang ako kaya pinuntahan kita rito. Tsaka, ikaw, ba't gising ka pa? Hindi ba't natutulog ka na dapat ngayon? May pinagtatalunan lang kami ni Cindy, mahal. Si Cindy? Oo nga pala. Nakita ko siya ron sa labas, nakaupo Ano ba nangyari sa kanya? Lamig-lamig sa labas Ba't siya tumatambay ron? Ay nako, alam mo naman. Nag-away na naman kasi ang dalawang yan, Iyo. Ang lakas ng sigawan nila. Oh, Lolo Tirso. Naku, nandito po pala kayo. Pasensya na po, hindi ko kayo napansin kagad. Magandang gabi po sa inyo, Lo. Magandang gabi rin. O siya, magpapaalam na muna ako sa inyo ha. Inaantok na ako Nakulo, dito ka na lang matulog. Baka sumakit pa yung tuhod niyo sa lamig. Hindi na, Apo. Uuwi ako. Tsaka ilang hakbang lang naman yan. Maliwanag rin naman ang buwan kaya ayos lang ako. Naku naman. Gusto niyo ba samahan ko na lang kayo pa uwi? Wag na, Apo. Kaya ko na to. Sige na. Mauna na ako at inaantok na rin naman ako. Sigurado po kayo, Lo? Oo nga, Cynthia. Kulit mo namang bata ka. Oo, sige. Kayo pong bahala. Makalipas ang ilang minuto, nakaalis na rin si Lolo Tirso. Si Cindy naman pumasok na rin sa bahay saka dumiretso kaagad sa kwarto niya. Pinatulog ko na rin si Lance kasi may maaga pa siyang pasok sa trabaho niya kinabukasan.
Sakto namang may 3 silid ang bahay namin kaya doon ko na nga pinatulog ang nobyo ko, sa silid ng yumao kong mga magulang. Wala namang problema sa kanya yon kasi malapit naman ang loob ni Lance kina inay at itay noong nabubuhay pa sila. Kinaumagahan, maaga na ngang nagising si Lance. Naabutan kong nagluluto siya sa kusina namin. Otomatiko akong napangiti at lalapitan ko na sana siya para yakapin sa likod. Kaya lang napahinto kaagad ako nang mapansin kong nandun pala si Cindy. Kumunot kaagad ang noo ko kasi mukhang tumutulong yata si Cindy sa pagluluto hindi naman marunong magluto ang kakambal ko. Parang nahahalata ko kaagad na nagpapapansin siya kay Lance. Kaya medyo nagtataka ako kung anong nangyayari noong mga sandaling yon. Pero sa kabila nun, nagkunwari na lang ako na parang ayos lang ang lahat. Magandang umaga naman sa inyong dalawa. Ang aga-aga nyo naman yata riyan sa kusina. Oo, talaga. Batugan ka kasi kapatid. Magandang umaga, mahal ko. Kumain ka na. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Talaga? Nako, ang sweet mo naman. Salamat, mahal. Halika na, kain na tayo. Nang maaga tayo makapasok sa trabaho natin. O nga pala, ilang araw na rin akong hindi nakapasok sa tindahan. Kaya nga dapat busog ka bago pumasok ha. Kadiri kayong dalawa. Alis na nga lang ako. Oo, Cindy, saan ka na naman pupunta? Ang aga-aga aalis ka na naman. Paki mo ba? May racket ako ngayon. Anong racket na naman yan, ha? Huwag mo sabihin sa akin papakialaman mo na naman ako, Cynthia. Ang aga-aga pa Huwag mo naman painitin ang ulo ko. Hoy, Cindy, kung mga lalaki na naman yung aatupagin mo, mabuti pa'y tulungan mo na lang ako roon sa tindahan. Ano? Ayoko nga. Ano kasi na swerte? Magpapatulong ka sa akin tapos ikaw lang ang susweldohan? Mangarap ka ng gising. Sino ba namang may sabi sa'yo na ako lang may sweldo? Kailangan ko talaga ng katulong doon, Cindy. Malamang, isasweldohan ka din ng amo ko. Ayoko, ang baba ng sahod mo dyan. Mabuti pa dun sa mga papa de asukal ko, maraming pera. Diyan ka na nga. Hoy, Cindy! Kinakausap pa kita, ha? Huwag mo akong talikuran. Hoy! Talagang gumana na naman ang pagkamaldita ng kakambal ko. Kinawayan niya lang ako habang nakairap siya sa akin at hindi na nagpapigil pa. Hindi ko alam kung saan na naman siya pupunta pero sigurado kung hahanap na naman siya ng mayamang lalaki na pwede niyang landiin para magkapera siya. Kung minsan kapag hindi siya binibigyan ng malaking halaga ng pera pagkatapos gamitin ng lalaki ang katawan niya, nilalapa niya raw ang mga yon. Kaya hindi ko na talaga alam kung paano ko pipigilan ang kapatid ko. Masyado nang mahaba ang kanyang sungay. Pag alis nga ni Cindy, lumakad na rin si Lance papasok sa trabaho niya. Sumunod din kaagad ako sa trabaho ko sa tindahan. Naging ordinaryo naman ang araw na yon. Nakakapagod na nakakabagot din. Bigla kong naalalang kaarawan na pala ni Lolo Tirso sa susunod na araw. Kaya medyo sumasakit na naman ang ulo ko sa pag-iisip kung anong ihahanda namin. Pagkatapos ng trabaho, umuwi kaagad ako at naabutan kong nandun na si Cindy sa bahay namin. Oh, Cindy, himala yata at nauna kang umuwi ngayon, ha? Oo. Linti kasing mga lalaki yun. Ang lakas ng loob nilang landiin ako tapos wala naman palang pera. Ay nako, ayan ka na naman. Sigurado ka bang hanggang landi lang yan o higit pa roon? Alam mo na yon, Cynthia. Huwag mo nang dagdagan pa ang inis ko. Ano pa nga ba? Ang tigas-tigas naman kasi talaga niyang ulo mo. Siguro titigil ka lang kung magka-HIV ka na eh. Anong HIV? Hindi mangyayari yun, no? Posibleng mangyari yun, Cindy. Sa ginagawa mong yan, hindi talagang malayong makakuha ka ng ganong sakit. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, natigilan mo na yan, di ba? Oo, paulit-ulit ka na talaga. Wala ka na ibang sinasabi sa akin kundi ang bagay na yan. Asikasuhin mo yung buhay mo, imbis na yung sa akin ang inaatupag mo, ha? Ewan ko sa'yo, Cindy. Siya nga pala, birthday na ni Lolo sa susunod na araw. Anong balak natin? Balak? Anong balak? Anong ihahanda natin sa birthday ni Lolo? Ha? Maghahanda pa tayo? Diyos ko naman. Gastos lang yan, Cynthia. Huwag na tayo maganda, no? Hayaan mo na yung birthday na yan. Total, matanda naman na si Lolo. Hindi na importante yun. Mamamatay na rin naman siya eh. Hoy, Cindy! Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayusin mo yung tabas ng dila mo, ah. Huwag mo na kasi akong kinakausap dyan. Kita mo na nga mainit ang ulo ko. Dinadagdagan mo pa. Bakit? Kailan ba naging malamig yung ulo mo? Lagi ka namang galit, ah.
Para kang araw-araw may dalaw. Tulungan mo na nga lang akong gumastos para sa selebrasyon ng kaarawan ni Lolo Tirso. Mag-ambag ka naman kahit kaunti lang. Ano? Wala nga sabi akong pera, Cynthia eh. Hindi nga ako masyado nakapag-ambag dun sa pagpapalibing kay Itay. Diyan pa kaya sa birthday lang ni Lolo? Di naman mahalaga yan. Ewan ko sa'yung babae ka. Kahit kailan talaga, ang tigas-tigas talaga ng puso mo. Bakit ba ha? Pipilitin mo ba talaga ako kahit wala akong pera? Wala nga, di ba? Wala. Alin ba ang mahirap intindihin doon? Oo na, hindi na kita pipilitin. Para hindi na kami magkasagutan pa noon, tumahimik na lang ako, saka nagpunta ng kusina para magsaing ng kanin. Hapon na kasi ang labasan ko sa trabaho. Maya-maya pa biglang tumahol ang aso namin. Napatingin kaagad ako sa labas para makita kung sinong dumating. Otomatikong kumunot ang aking noo nang masilip ko ang isang lalaking hindi pamilyar sa akin. Si Cindy yata ang pakay niya kasi hinarap siya ng kapatid ko. Inihinto ko muna ang ginagawa ko saka nakinig ng palihim sa usapan nila. Magandang hapon sa inyo, magandang dilag. Dito ka pala nakatira. Ang tagal ko nang hinahanap ang bahay nyo, dito lang pala. Oh, Rico, anong ginagawa mo rito? Wala naman. Gusto ko lang makita ang kagandahan mo. Pwede ba akong tumuloy sa inyo? Ano? Tumuloy? Hindi pwede, no? Malis ka na nga rito. Lakas ng loob mong pumunta dito sa amin, ah. Ni wala kang kadala-dala. Ay, grabe ka naman magsalita, Cindy. Alam mo, wala akong pakialam sa'yo. Umalis ka na rito at umuwi ka na sa asawa mo. Mahiya ka naman. Balak mo pa akong gawing kabit, ah. Pangit ka naman. Kapal na mukha mong magloko sa asawa mo. Masakit mo magsalita ngayon, ha? Di lang kita nabayaran, ganyan ka na. Abay malamang, anong gusto mong gawin ko? Maglupasay sa tuwa pagkatapos mong pagsawaan ng katawan ko nang walang bayad? Kaya umalis ka na rito. Bago pa magbagong isipan ko at magsumbong ako sa asawa mong walang kamalay-malay sa pinaggagawa mo. Suplada mo naman. Kala ko mabait kang babae ka. O sige na, alis na ako. Maghintay ka na lang na mabayaran kita. Utang ko yun sa'yo. Huwag ka na nga maraming satsat, umalis ka na! Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa usapan nilang yun. Gustuhin ko mang kumprontahin si Cindy, pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng lakas. Ni hindi ko na nga napansing nakaalis na pala yung lalaking tinatawag niyang Rico. Hindi tuloy ako pinatulog ng maaga kinagabihan. Alam ko naman ang ginagawa ni Cindy pero iba pa rin pala sa pakiramdam kapag narinig ko mismo ang katotohanan. Ewan ko kung paano babaguhin si Cindy. Pinilit ko na lang ang sarili kong matulog. Lumipas ang magdamag at dumating na nga ang kaarawan ni Lolo Tirso. Ando na ako sa bahay ng lolo ko. Sa kabutihang palad, nadala ko rin si Cindy ron para tumulong sa paghahanda. Kahit yun na lang ang maitulong niya kasi wala naman siyang ambag sa gastusin. Nakabili na rin ako ng lahat ng kakailanganin namin sa pagluluto. Walang bisita si Lolo kasi wala naman kaming inimbita. Kaming tatlo lang ang magkakasama dahil kaunting-kaunti lang naman ang handa namin. Pero syempre, espesyal ang mga yon. Habang nagluluto ako, bigla akong kinausap ni Cindy. Hoy, Cynthia, alis muna ako saglit ah. Babalik din ako kaagad. Ha? Bakit? Saan ka na naman pupunta? Dyan lang. May susunduin lang ako saglit. Susunduin? At sino namang susunduin mo? Hoy, Cindy, wala tayong bisita. Ikaw wala. Ako meron. Kaya dyan ka na para masundo ko na at madala ko na rito. Baka maligaw pa yun sa kakahuyan eh. Diyos ko, kang babae ka. Nag-imbita ka pa talaga eh. Kaunti na nga lang handa natin. Lumakad na nga siya pagkatapos akong tarayan. Ilang minuto ang hinintay namin ni Lolo Tirso bago nakabalik si Cindy. Kumunot kaagad ang aking noo nang makita kong lalaki ang kasama niya at talagang nakakapit pa si Cindy sa braso ng lalaki. Na panay ang ngiti sa amin ni Lolo Tirso. Samantalang ako ay halos hindi na makapagsalita sa pagtataka ko. Si Cindy naman ay kalmado lang. Hello po, magandang umaga. Ako po si Leo. Natutuwa po ako nakilala ko na rin kayo sa wakas. Hoy, magandang umaga rin sa iyo, iyo. Ikaw ba ang nobya nitong apo ko? Nako, hindi pa po. Pero baka doon na rin po kami papunta. Teka nga lang muna. Sino ka nga ulit? Leo? Ha? Yan nga ang pangalan ko, Leo. Hindi yan. Ang ibig kong sabihin, sino ka ba sa buhay ni Cindy? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Bakit ba? Dapat ba kilala mo ang lahat? Hindi naman sa ganun, kapatid. Pero kasi... Halika nga muna rito. Lolo,
kayo na po munang bahala sa bisita natin ha. Kahit nagsasandok pa ng ulam si Cindy, talagang hindi ko na pinansin. Dahil hinila ko na lang siya sa bandang pulsuhan at inilayo kina Lolo Tirso at doon sa lalaking nagngangalang Leo. Kinausap ko siya ng may pagtitimpi. Cindy, ano ka ba naman? Bakit ka nagdala ng lalaki rito sa bahay ni Lolo? Talagang sa birthday niya pa ah. Malamang may okasyon. Oo nga, pero sino ba yan ha? Ibang lalaki rin yung nagpunta sa bahay nung nakaraan eh. Cindy naman. Alam ko namang marami kang lalaki sa buhay mo. Pero sana naman, huwag mong ipakita kay Lolo. Nakakaya naman kasi sa kanya eh. Tumigil ka nga dyan, Cynthia, ang OA mo. Hindi ko naman nobyo si Leo, no? Ano? Hindi mo talaga nobyo? Kung ganun, ano nga yung lalaking yan? Kalandian lang? Hindi rin. Basta. Gusto ko siya pero wala kaming relasyon. Basta masaya lang ako sa kanya. Ano? Diyos ko naman, Cindy. Naririnig mo ba sarili mo? Huwag kang magtiwala sa kung sino-sino lang. Baka mamaya rapist pala yung lalaking yun. Tapos mabalitaan ko pa mamaya, nakalutang ka na lang dyan sa ilog. Ewan ko sa'yo, Cynthia. Hindi ganun si Leo. Isa pa, aswang din siya kagaya natin. Ano? Paano mo nalaman? Malamang inamin niya sa akin. Nahuli niya kasi ako ng isang beses eh. Nagkataon na sabay kami naghahanap na makakain. Ay, naku naman oh. Basta, siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak ha. Oo na, wag mo na akong alalahanin. Alam kong ginagawa ko, Cynthia. Wala na akong nagawa pa sa katigasan ng ulo ng kakambal ko. Nagsimula na kaming kumain pagkatapos lutuin ang lahat ng putahe. Bale, 4 na putahe lang yon at nabusog naman kaming lahat. Nag-uusap na nga sina Cindy, Leo at Lolo Tirso. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Inoobserbahan ko rin si Leo at talagang hindi ako komportable sa kanya. Panay tingin siya sa kakambal ko at kung makatitig siya, wagas na wagas. Hindi ko alam kung in love ba ang Leo na yun kay Cindy o pinagnanasaan niya lang ang kakambal ko. Makalipas ang ilang oras, naghugas na nga kami ng mga pinagkainan, pati na rin yung mga ginamit sa pagluluto. Pagkatapos linisin ang bahay ni Lolo, pinauwi ko na rin si Leo sa kanila kahit si Cindy ang sadya niya. Bastos na akong bastos pero ayoko naman siyang manatili pa roon kasi gusto kong kausapin ang kapatid ko. Hindi naman tumutol si Cindy, tahimik lang din siya. Napapansin ko ngang parang bumabait si Cindy kapag nandyan si Leo sa paligid. Hoy, Cindy. Gaano katagal na kayo magkakilala ng lalaking yun? Kailangan mo ba talagang alamin yun, Cynthia? Oo! Para naman malaman ko kung ano mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Ewan ko sa'yo, magta3 buwan pa lang. Siya ang pinakamayaman kong kakilala. Talaga? Mayaman iyon? Hindi halata sa balat niya. Wala naman kasi sa balatang pera, kundi nasa bulsa. Mga apo, pwede bang makisali sa usapan ninyo? Oo naman, Pulo. Pagsabihan niyo nga po itong si Cindy. Habang tumatanda kasi parang paurong na mag-isip. Ay nako, alam mo Cindy, apo, kilala ko ang batang yon. Po? Si Leo? Paano kilala? Unang kita ko pa lang sa kanya, parang pamilyar na siya sa akin. Sa ako lang naalala na kamukha nga siya ng mag-asawang nakilala ko dati. Mga masasamang aswang. Ay, ayun na naman po kayo, Lolo. Nanghuhusga na naman kayo. Hindi ako nanghuhusga, iha. Matagal nang patay ang mga magulang niya. Tama ba ako? Oo, nabanggit niya po sa akin yun. Alam mo ba ang dahilan ng pagkamatay nila? Hindi po. Nagtanong ako pero ayaw niyang sabihin. Hindi mo alam, apo, pero ako, alam ko ang dahilan. Hindi ko makakalimutan ang bagay na yon. Bakit na po namatay, Lo? Sinugod sila ng mga tao. Marami kasi silang nabiktima. Mapatao man o hayop. Maraming may galit sa kanila. Kahit kapitbahay nila, hindi pinalalagpas. Naging panganib sila ng lipunan. Tapos po, anong nangyari pagkatapos nun? Dati silang kinatatakutan ng mga tao. Pero dumating ang panahon na nagkaroon sila ng tapang para labanan ang mag-asawang aswang na yon hanggang sa napatay sila ng mga tao. Naku, mabuti naman kung ganun. Tumahimik ka nga dyan, Cynthia. Talagang kinakasaya mo pang kamatayan nila, ha? Lo, di naman sa ganun, Cindy. Masasamang aswang kasi sila. Mga apo,
May anak silang lalaki na nakatakas noon at siguradong si Leo na yon. Mukhang ganun na nga po. Walang kinalaman si Leo sa kasamaan ng mga magulang niya. Cindy, alam mo naman sigurong posible pa rin na nagmana si Leo sa mga magulang niya, di ba? Hindi porket masama ang mga magulang, masama na rin ang anak. Huwag ka nga mapanghusga, Cynthia. Grabe! Nagugulat ako sa'yo ah! Unang beses mo yata nagtanggol ng lalaki. Ano, natamaan ka na ron? Mahal mo na? Anong mahal? Hindi ako magmamahal. Basta wag niyo lang siyang husgahan kasi peperahan ko pang taong yun, no? Hindi ako mabubuhay sa pagmamahal na yan. Kaya doon ako sa pera. Mabubuhay pa ako ng matiwasay. Ayan tayo eh. Ay, ewan ko na talaga sa yung babae ka. Pati si Lolo Tirso napakamot na lang din ang ulo niya dahil sa paninindigan ni Cindy. Pero ako, may napapansin akong kakaiba mula sa mga mata ng kakambal ko. Marunong magsinungaling ang bibig pero ang mata hindi. At napapansin kong may kakaiba sa mga mata ni Cindy. Pakiramdam ko may nararamdaman na siya sa Leo na yon pero tinatanggi niya lang at dinadahilan ang pera. Ano man ang totoo, umaasa na lang ako na hindi siya mapapahamak sa ginagawa niya sa buhay niya. Isang araw nasa tindahan ako at nagbabantay. Abala lang ako sa trabaho ko nang mapansin kong parang may nagmamasid sa akin. Wala akong nakikita pero malakas ang pakiramdam ko. Isa rin kasi ito sa mga kakayahang namana ko sa magulang kong aswang. Malakas ang aking pakiramdam na may nakatingin sa akin kaya lumabas ako ng tindahan at pasimpleng nakiramdam sa paligid. Hinanap ko kung nasaan ang pinanggagalingan ng pakiramdam na yon hanggang sa natagpuan ko na nga. May lalaking nagtatago sa gilid ng puno. Nilabitan ko siya agad pero biglang tumakbo. Kaya hinabol ko. Hoy! Anak ng tokwa! Sino ka? Bumalik ka rito! Sigaw ako ng sigaw pero hindi siya lumilingon. Medyo malayo nang narating ng pagtakbo namin. Ewan ko ba kung bakit hindi ako humihinto hanggang sa nakarating kami sa isang lugar na tahimik. Napapalibutan ng mga puno at walang anumang bahay. Doon ko nakita kung sino ang sinusundan ko. Leo? Aba, loko to ah. Ikaw pala yan. Bakit mo ko dinala rito? Tignan mo, Cynthia. May sinenya siya sa akin na tingnan ko raw kaya napalingon na nga ako ron. Otomatikong nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Cindy na kumakain ng laman ng tao. Para siyang hayop na hindi mapigilan at walang pakialam sa paligid niya. Punong-puno ng dugo ang kanyang damit, lalo na ang bibig niya. Pulang-pula na rin ang kanyang kamay. Kahit aswang din ako, nandidiri pa rin ako sa nakikita ko kasi ang laki ng butas ng tiyan ng taong nabiktima ng kakambal ko. Agad na nga akong tumakbo papalapit kay Cindy. Cindy! Ano ba? Tama na yan, tigilan mo na nga yan! Cynthia, anong ginagawa mo rito? Tama na yan, ano ka ba naman? Ano ba? Mukha ka ng hayop, Cindy! Hindi, huwag mo akong pakialaman dito. Umalis ka na. Gutom na gutom pa ako. Hindi na talaga tama tong ginagawa mo! Huwag mo akong pigilan. Umalis ka na rito. Hindi! Leo! Tulungan mo ako sa babaeng to! Sumusobra na eh! Wala nang pinagkaiba sa mga halimaw! Yun nga ang dahilan kung bakit kita dinala rito. Hindi ko kasi siya mapigilan. Baka sakaling matulungan mo ako. Ayokong tuluyang maging halimaw si Cindy. Kung ganon, tulungan mo nga akong pauwiin siya! Hindi. Lumayo nga kayo sa akin. Gutom pa ako. Huwag niyo akong pakialaman. Kahit nanlaban si Cindy, pinilit pa rin namin siyang makuha doon. Iniwan na lang namin ang katawan ng kung sino mang tao yon. Pinakiusapan ko si Leo na siya na ang bahala doon pero ihatid niya muna kami pauwi. Pagdating namin sa bahay ay saka palang binalikan ni Leo ang katawan doon sa kakahuyan at ewan ko na kung paano niya nilinis yon. Basta ang iniisip ko lang nung mga sandaling yon, si Cindy. Daig niya pa kasi ang isang halimaw. Gutom na gutom siyang tingnan at nanginginig pa nga. Mabuti na lang nakayanan ko pa rin siyang pakalmahin hanggang sa nakatulog siya. Mukhang pagod na pagod yata siya. Sa palagay ko nahirapan siyang dakpin yung biktima saka dalhin dun sa kakahuyan. Pansin ko rin may mga ibang pasa si Cindy sa katawan. Kaya posibleng nanlaban ng taong yon sa kanya bago natalo at nalapan ng kakambal ko. Lalo tuloy akong nag-aalala at natatakot para sa kalagayan ni Cindy. Makalipas ang ilang linggo, nilagnat ako kaya hindi ako nakapasok sa trabaho.
Dinalaw kaagad ako ng nobyo kong si Lance nang malaman niyang may sakit nga ako. Marami siyang dalang prutas at gamot. Tsaka inalagaan niya ako sa bahay namin. Si Cindy, ayun, at umalis na naman. Hindi ko na napigilan kasi masama nga ang pakiramdam ko. Kumusta naman ang pakiramdam mo, mahal? Medyo bumubuti na, mahal. Salamat sa'yo, ah. Mabuti naman kung ganun. Magpagaling ka lang, ha? Oo, pero wala ka bang pasok sa trabaho mo ngayon? Meron pa, pero lumiban muna ako. Naku naman. Naabala pa kita. Pasensya ka na, ah. Ano ka ba, hindi, no? Trabaho lang naman yun. Mas mahalaga ka pa ron. Tsaka, napapansin ko lang, parang ang lalim yata ng iniisip mo. May problema ka ba? Hindi naman sa problema, pero hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman eh. O bakit? Ano ba yan? Magkwento ka. Si Leo kasi. Leo? Sino yun? Nako, hindi ko pa nga pala nakwento sa'yo si Leo. Si Leo, lalaki ni Cindy. Hindi ko alam kung anong meron sila. Kung sila ba talaga o magkalandian lang. O bakit? Ano bang meron sa lalaking yan? Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw, parang ang bait-bait ng lalaking yun kay Cindy, pati sa akin. Alam mo, lagi siyang dumadalaw dito sa amin para sadyain si Cindy. Ewan ko kung nanliligaw ba sa kakambal ko o ano. Kasi hindi nilinaw sa akin eh. O tapos, may problema ka ba ron, mahal? Hindi ko alam eh. Ito kasi yung unang beses na nakikita ko may porsigido magpakita ng motibo kay Cindy. Kaya lang, parang nasobrahan yata sa pagiging mabait si Leo. Parang may mali. Mali? Anong mali naman yan? Hindi ko nga alam eh. Basta, nararamdaman ko lang na may kakaiba sa lalaking yun. Alam mo ba, aswang din siya. Ano? Kagaya nyo rin siya? Naku naman, mahal. Baka yan yung nararamdaman mong kakaiba kasi pareho kayo ng lahi ni Leo. Baka ang pagiging aswang niya lang din yung bumabagabag sa'yo. Hindi yun. Alam kong hindi ganun yun. Ano lang kasi, sa kabila ng kabaitan ni Leo, parang nararamdaman ko na may tinatago siya. Hindi ko alam eh. Hindi ko maintindihan na sarili ko. Ay, mahal. Ang mabuti pa, maging masaya ka na lang sa kakambal mo. Ngayon lang nagkaroon ng ganyan si Cindy, oh. Yung lalaking seryoso sa kanya. Kaya suportahan mo na lang siya. Ganun na nga lang gagawin ko. Baka kung ano-ano lang iniisip kong hindi maganda. Natatakot lang siguro ako para sa kalagayan ni Cindy. Makalipas ang ilang minuto naming pag-uusap ni Lance, biglang may kumatok sa pinto namin. Tumayo kaagad si Lance para pagbuksan yon. Nakahiga ako sa may sofa namin pero napabangon na lang ako kaagad nang makita kong si Cindy ang pinagbuksan ng nobyo ko. Pero pasan-pasan si Cindy ng lalaking kasama niya. Nakayuko ang lalaki kaya hindi ko kaagad nakilala. Pero nang humarap siya sa akin ay medyo nagulat ako nang makita si Leo. Kahit medyo nahihilo pa ako, humakbang pa rin ako papalapit sa kanila. Leo! Ano nangyari sa kapatid ko? Lasing ba siya? Oo, Cynthia. Naabutan ko siyang mukha ng zombie ron sa inuman eh. Lasing na lasing at sumisigaw na. Naku naman. Oo sige, higa niyo na lang muna dyan sa sopa. Dahan-dahang pinagtulungan ni na Leo at Lance na maihiga ang kakambal ko sa sofa kung saan ako nagpapahinga kanina. Wala siyang malay at mukhang tulog na tulog pa dahil sa tama ng alak. Saka ko pinaulanan ng tanong si Leo nang makaupo na ako sa tabi ni Cindy. Leo, ano bang nangyayari sa kanya? Alam mo ba kung bakit siya nalasing? Hindi ko rin alam, Cynthia. Basta naabutan ko na lang siya ron na sobrang lasing na. Mabuti nga naabutan ko siya ng maaga. Kasi kung hindi, sigurado ako pinagsamantalahan siya ng mga lasenggo ron. Naku naman oh, nag-away ba kayong dalawa? Bakit ba siya naglasing? Hindi naman madaling malasing ang kapatid ko. Kung hindi niya gugustuhin maglasing, talagang hindi yan tatamaan ng alak. Magaling magkontrol ng katawan to eh. Hindi, Cynthia. Hindi kami nag-away. Wala naman kaming dahilan para mag-away. Sigurado ka ba ha? Kilala ko yung kapatid ko eh. Naglalasing lang siya kapag may problema siya. Hindi ko talaga alam. Kung may problema man siya, yun yung itatanong natin sa kanya pagkagising niya. Oo nga naman, tama si Leo, mahal. Mabuti pa, matulog ka na rin. Kailangan mo pa na mahabang pahinga para gumaling ka na sa lagnat mo.
Labag man sa kalooban kong putulin ang pagtatanong, ginawa ko na lang kasi wala naman akong ibang magagawa. Hinintay kong magising si Cindy kaya natulog muna ako. Pagkagising ko, ayun na nga at nagising na rin siya. Umuwi na si Leo, si Lance na lang ang naiwan sa bahay. Kinausap namin si Cindy kung anong problema niya pero wala namang sagot ang kapatid ko. Nagkakatuwaan lang daw talaga sila ng barkada niya at hindi niya namalayang naparami siya ng inom. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo kaya hindi na ako nagtanong pa. Nagdaan na naman ang ilang mga araw. Nagpatuloy pa rin si Cindy sa paglandik sa kung sino-sinong lalaking kilala niya sa ngalan ng pera. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko dahil nagsimula na akong maawa kay Leo. Mukhang seryoso naman kasi si Leo sa kanya tapos ay ginaganon lang ng kapatid ko. Kaya kinausap ko na si Cindy tungkol doon. Cindy, di ba mayaman naman yung Leo? Oo, bakit? Bakit hindi mo subukang sa kanya na lang mag-focus? Kalimutan mo na yung ibang mga lalaki riyan. Si Leo na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Maawa ka naman sa kanya. Mukhang seryoso pa naman yung tao sa'yo. Ano? Wow ah. Kailan ka pa nagkaroon ng simpatsya kay Leo ha, Cynthia? Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Naaawa lang kasi ako sa lalaking yun. Makonsensya ka naman. Mukhang mahal ka nga nung tao eh. Mahal? Anong mahal? Tigilan mo ko, Cynthia, hindi marunong magmahal ang taong yun. Anong hindi? Hindi mo ba nakikita ang pagiging seryoso niya sa'yo? Wala kang alam sa amin, Cynthia. Marami ring babae dati si Leo na yun. Hindi ako magpapatalo sa kanya, no? Oo, sige. Sabihin na nating marami siyang babae dati. Pero paano naman ngayon? Marami pa rin ba kayo sa buhay niya? Pabamalay ko. Hindi ko naman inalam. Cindy naman, pagbago ka na. Kahit dyan mo kay Leo simulang baguhin ang buhay mo. Malaking bagay na yun. Hindi. Mas masaya kung mas marami akong lalaki kasi mas maraming pera. Kaya wag mo akong pakikialaman sa buhay ko dahil hindi ko naman pinapakialaman ang buhay mo. Tinalikuran niya ako pagkatapos niyang sabihin sa akin ang mga salitang yon. Mukhang may kakaibang sakit akong nakikita sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o masasaktan kasi bago yun eh. Hindi ko pa kailanman nakita si Cindy na nasasaktan ng lalaki. Kung tama ang hinala ko na baka nagmamahal na siya, isa yung magandang balita. Kaya lang patuloy pa rin si Cindy sa nakagawian niya. Landi rito, landi ron, landi kahit saan. Dumating na nga ang puntong kinausap na ako ni Leo para daw tulungan siya kay Cindy. Nakiusap si Leo sa akin na kung maaari daw, tulungan ko siya para maging loyal si Cindy sa kanya. Nililigawan niya na pala talaga ng formal ang kapatid ko. Kaya lang ay nagdadalawang isip si Leo kung anong gagawin niya kasi alam niyang marami sila sa buhay ni Cindy. Pero magmula nang kausapin ako ni Leo tungkol doon, lumaki na ang tiwala ko sa kanya. Napanatag ako kahit papaano na meron na ring lalaking magbabantay sa buhay ng kakambal ko. Isang araw nagsimba ulit kami ni Lance. Inaya ko si Cindy at isa yung malaking himala kasi hindi siya tumanggi at sumama kaagad siya sa amin. Tuwang-tuwa ako dahil doon. Noong makarating na kami sa simbahan, hindi nagtagal ay dumating din si Leo. Napakunot ang aking noo pero masaya na rin kahit papaano kasi mukhang may usapan na pala sila ni Cindy na magsimba. Tahimik akong nagpapasalamat sa universe dahil doon kasi nararamdaman ko na ang unti-unting pagbabago ni Cindy. Pagkatapos ng simbahan, nagkanya-kanya na rin kami ng lakad. Cynthia, uuwi ka na ba sa inyo? Oo, marami pa akong gagawin sa bahay eh. Bakit? Ganun ba? Gusto ko sanang ayaing mamasyal sa Cindy. Ipagpapaalam ko sana siya sa'yo. Ayos lang ba? Mamamasyal kayo? Saan naman? Kahit saan niyo gusto. Yun kung ayos lang sa kanya. Ay nako, pumayag ka na Cynthia. Tsaka hindi ko rin naman talaga kailangan ng permiso mo. Aba, hindi naman kita nanay, no? Sadyang mabait lang talaga tong si Leo at pinagpapaalam niya pa ako sa'yo. Ewan ko sa'yo, Cindy. Oo siya. Mamasyal kayo kahit saan nyo gusto. Sige, maraming salamat Cynthia. Basta iuwi mo lang na maaga yung kakambal ko ha. Ingatan mo yan. Mahal ko yan kahit sobrang maldita at sama ng ugali niyan. Grabe ka naman sa akin, Cynthia. Sa harapan pa talaga naman liligaw ko, ha? Bakit? Totoo naman ah. Tama na yan. Mauna na kami sa inyo Cynthia, parang Lance. Ingat kayo Sige pre, ingat din kayo. Huwag mo nga hayaan maglasing ulit yung babae niyan, Leo ha. Cynthia, hindi talaga.
Tsaka huwag kang mag-alala. Ihatid ko siya pa uwi sa inyo pagkatapos naming mamasyal. Mabuti kung ganon. Sige na, lumarga na kayo at uuwi na rin kami. Ingat! Nakangiting umalis si Cindy kasama ang manliligaw niya. Naghiwalay na rin kami ng landas. Gaya ng kakambal ko, nakangiti na rin ako kasi masaya ko para sa kanya. Kaya lang, kung kailan akala ko'y magiging maayos na ang lahat, saka naman parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko talaga inaasahan ang sumunod na pangyayari pagkatapos naming magsimba. Kung natatandaan niyo pa yung lalaking nagngangalang Rico, yung nagpunta sa bahay namin noong nakaraan na may sadya kay Cindy, pinuntahan niya ako sa bahay at dala niya ang isang hindi magandang balita. Anong sabi mo? Nasa panganib ang buhay ng kakambal ko? Oo, Cynthia. Dinukot siya ni Leo. Dinala sa kubo niya rin sa kakawian. Sigurado ako may gagawin siyang masama kay Cindy. Teka nga muna. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Ba't naman ako maniniwala sa'yo? Baka naman nagsisinungaling ka lang. Hindi no, nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko sila magkasama kaya sinundan ko. Tapos yun nga, napadpad ako sa kakawian at may kubo ron. Mukhang pagmamayari ni Leo. Tsaka sigaw na sigaw si Cindy. Kung ganon, bakit hindi mo na lang siya tinulungan doon? Natakot ako eh. Mukha kasi ni Leo, parang papatay siya ng tao kaya nagtago ako. Lintik na buhay to. Ano ba kasing nangyayari? Iniwan ko na roon si Rico at dumiretso ako sa bahay ni Lolo Tirso. Sinabi ko sa kanya ang balitang dala ni Rico. Siyempre, gulat na gulat ang lolo ko. Gusto niyang puntahan na kaagad namin si Cindy, kaya lalong sumakit ang ulo ko. Hindi ko na kasi dapat sinabi kay lolo para hindi na siya sumama sa akin. Ayun tuloy, talagang nagpumilit siyang sumama. Sumunod din pala sa akin si Rico. Mabuti naman dahil nakalimutan kong siya lang pala ang may alam kung saan dinala si Cindy. Kumilos na kaagad kami. Dinaanan muna namin sila sa bahay nila saka kami sabay-sabay na naglakad papunta doon sa kakahuyan na sinasabi ni Rico. Pagdating namin, nagtago muna kami. Andiyan sila. Sigurado ka ba talaga? Bakit napakatahimik? May tao ba talaga riyan sa kubong yan? Pare, baka naman niloloko mo lang kami ha. Bakit ko naman kayo lolokohin? Ano namang mapapala ako sa inyo? Kung andyan talaga sila sa loob, iyo, bakit wala man lang kaingay-ingay dyan? Aba, malay ko ho. O siya, aalis na po ako. Kayo na pong bahala dyan. Ayoko makisali sa gulo nyo. Ang mahalaga, natulungan ko na kayo. Umalis na kaagad si Rico. Kaming tatlo na lang ni Lance at Lolo Tirso ang naiwan. Hindi nagtagal, sinugod na nga namin kaagad ang kubo. Nagsisigaw ako sa labas. Hoy, Leo! Lumabas ka riyan! Ilabas mo ang kapatid ko! Pare, lumabas ka na! Alam naming nandiyan ka sa loob! Hoy bata! Abay talagang pinatunayan mong hindi ka mapagkakatiwalaan ha? Ilabas mo rito ang apo ko! Ano, Leo? Kung di ka lalabas dyan, susunugin ko tong kubo mo! Sige, sunugin mo nang masunog din ang kapatid mo! Nagulat ako nang bigla nang bumukas ang pinto at iniluwano ng anyo ni Leo. Pero kakaiba na ang Leo na kaharap namin noong mga sandaling yon. Gulong-gulo ang buhok niya, maging ang damit niya. May ilang bahid din ng dugo ang damit niya kaya lalo akong kinabahan. Nararamdaman kong ginagamit ng lalaking yon ang pagkaaswang niya. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Nasaan si Cindy? Malamang nandito sa loob. Pagod na pagod siya sa ginawa namin kaya nakatulog. Anong sabi mo? Hype ka? Anong ginawa mo sa kanya? Chill, kalma ka lang dyan, Cynthia. Di ko pa naman nalapa yung kakambal mong yun eh. Maswerte siya dumating kayo. Hoy Leo! Ang lakas ng loob mong saktan ang apo ko! Hoy, tanda. Ang lakas din ng loob mong sumugod pa rito. May arthritis ka na nga. Leo, huwag mong binabastos ng ganyan si Lolo Tirso ha. Nandito kami para kay Cindy. Ibigay mo na siya sa amin. At bakit ko naman gagawin yun? Pinaghirapan ko ng gusto bago madala rito ang babaeng yun. Tapos isasauli ko lang sa inyo? Kalokohan yun. Hayop ka, Leo. Pinagkatiwalaan kita tapos ito lang ang igaganti mo sa akin, walang yaka. Pareho kayong matapang ng kakambal mo, no? Pero tignan mo kung saan dinala ng tapang tong si Cindy. Dito sa kubong to na pinagawa ko para lang sa kanya. Epal kayo eh. Kung hindi kayo dumating, edi sana masaya ako ngayon habang iniinom ang dugo niya at kinakain ang kanyang laman. Lalo na ngayong nagugutom na naman ako. Hindi! Hindi ko hahayaang saktan mo ang kapatid ko. Hayop ka, Leo! Papatayin kita!
Una akong sumugod kay Leo. Mabilis siyang pumanaog ng kubo niya para salubungin ako. Tinawag pa ako ng lolo at nobyo ko pero hindi ako nakinig sa kanila. Hanggang sabay-sabay na rin silang sumugod kay Leo. Kaya pinagtulungan na naming tatlo ang walang hiyang aswang na yon. Gusto ko sanang unahin muna si Cindy sa loob kaso hinaharangan ako ni Leo tuwing magtatangka akong pumasok sa kubo niya. Makalipas ang ilang sandaling labanan, unang bumagsak sa lupa si Lolo Tirso. Agad ko siyang nilapitan habang patuloy na nakikipaglaban si Lance sa lalaking aswang. Lolo! Naku naman, ayos lang po ba kayo? Ang sakit ng paa ko, Apo. Nahihirapan akong makatayo. Naku! Bakit pa kasi nakikisali pa kayo eh? Huwag kang mag-alala, Apo. Maliit lang to. Ang mabuti pa, punta mo na si Cindy at gisingin mo na siya para makaalis na kayo rito. Hindi ko sinunod si Lolo Tirso nang makita kong medyo nahihirapan na si Lance sa pakikipaglaban kay Leo. Tinulungan ko muna ang nobyo ko pero wala pa rin. Natalo pa rin ako. Bumagsak din ako sa lupa gaya ni Lolo Tirso. Sinipa kasi ni Leo ang tiyan ko kaya namilipit ako sa sakit. Cynthia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Lance. Huwag mo akong alalahanin. Sigurado ka? Ano masakit sa'yo? Huwag na kayong maglandian dyan. Halina, labanan mo na ako, Lance. Nang mapalasap ko sa'yo ang impyerno. Nahirapan akong makatayo. Naiiyak na nga ako ng mga sandaling yon. Si Lance na lang ang natirang nakikipaglaban kay Leo. Lahat ng uri ng pag-atake ay parang nagawa na nila. Kung ano-anong bagay na rin mula sa paligid ang ginamit nilang sandata. Tahimik akong umaasa na mananalo si Lance laban sa nilalang na yon. Pero nanghina ako nang makita kong inilabas ni Leo ang kakayahan niya bilang aswang. Natumba si Lance at handang-handa na si Leong kagati ng nobyo ko kaya inipon ko ang lahat ng lakas ko para pigilan ang lalaking aswang. Kaya lang, bago pa man ako makatayo ay nagulat ako nang biglang may dumaan sa aking tabi. Si Cindy at bit-bit niya ang isang 2x2. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ni Leo. Hindi nagtagal, agad niyang hinampas ng malakas ang batok ni Leo kaya bumagsak din sa lupa ang lalaki. Saka ako tumayo papunta sa kinaroroonan ng kapatid ko dahil kaya ko na rin namang gumalaw. Cindy! Walang yakan, lalaki ka! Manloloko ka! Traidor! Hayop ka! Muling inambahan ng palo ni Cindy si Leo pero nasaluyon ng kalaban kaya nagsubukan silang dalawa ng lakas. Tumulong akong makipag-agawan sa 2x2. Maging si Lance ay bumangon na rin para bugbugin si Leo. Na sa pagkakataong yon ay naglalaway na at sobrang nanlilisik ng mga mata habang namumula. Sa pagtutulong-tulong naming tatlo, tagumpay naming napabagsak si Leo at sobrang nanghihina na siya. Si Cindy naman, natahimik na at halata kong nasaktan din siya. Gago ka. Akala namin mabait ka. May tinatago ka pa ng kademonyohan. Tumahimik ka. Wala kang kinalaman dito. Hoy, Leo! Sabihin mo nga sa akin. Paano mo nagawa to sa kapatid ko? Dapat lang to sa kanya, Cynthia. Bakit? Ano bang ginawa ni Cindy sa'yo, ha? Anong ginawa niya? Seryoso ka ba? Tinatanong mo talaga ako kung anong ginagawa niya sa akin? Sagutin mo lang tanong kung hayop ka. Ginamit niya ako. Alam kong alam mo yun. Ginamit lang ako ng babaeng yan kahit mahal ko siya ng totoo. Ano? Minahal mo siya ng totoo? Bakit? Hindi ba halata? Binigay ko naman sa kanya ang lahat. Pera, pagmamahal, mga luho niya, lahat-lahat binigay ko. Pero anong ginawa niya? Hindi pa rin siya nakontento. Gusto niya ng maraming lalaki sa buhay niya para marami siyang pera. Mukhang pera kasi ang kakambal mo. Tumahimik ka, Leo! Umpisa pa lang, sinabi ko na sa'yong ganun ako. Sabi mo tanggap mo ako kahit ano pa ako, di ba? Oh, anong nangyayari sa'yo ngayon? Natahimik na lang akong bigla nang magsalita si Cindy. Pareho kaming walang imik ni Lance. Si Lolo Tirso naman dahan-dahan na ring naglalakad papalapit sa amin. Wala rin siyang sinasabi. Hinayaan niyang magsigawan sina Leo at Cindy. Tanggap kita, Cindy. Tanggap naman talaga kita eh. Pero tao lang din ako. Napapagod. Nasasaktan. Hindi ko na kinakaya mang ginagawa mo sa akin. Manggagamit ka. Ginamit mo lang din naman ako ah. Marami ka ring babae. Akala mo ba hindi ko alam yun? Hindi ako tanga, Leo. Oo, marami akong babae pero dati lang yun.
Wala na akong ibang babae magmula nung dumating ka sa buhay ko. At sino namang tangang maniniwala sa'yo, Aber? E di huwag ka maniwala. Basta malinis ang konsensya ko, Cindy. Hindi kita niloko. Sige, sabihin na natin hindi mo nga ako niloloko pero manggagamit ka pa rin. Ginamit mo lang ang katawan ko. Hindi totoo yan. Totoo yun! Binabayaran mo ko pagkatapos mo akong gamitin, di ba? Sabi hindi totoo yan. Tsaka bakit parang mas ikaw pa ang galit sa ating dalawa, ha? Ikaw ang mas may malaking kasalanan sa akin. Hoy, iyo. Ano man ang kasalanan ng apo ko sa'yo, hindi pa rin sapat na dahilan yung para patayin mo siya. Talaga ho ba, Lolo Tirso? Hahayaan yung mabuhay ang kagaya niya? Para saan? Para patuloy na nasa panganib ang buhay ng mga tao? Pumapatay ng tao tong apo nyo! At bakit? Ikaw ba hindi? Aswang ka rin naman ah! Oo nga, aswang ako. Pero hindi ako kumakain ng tao, Lolo Tirso. Talaga ba? Anak ka ng masasamang aswang, iho. Kung ano ang puno ay siya ring bunga. Narinig mo na ba ang katagang yan? Oo, nanggaling yan sa paniniwala ng mga matatanda na wala namang katotohanan. Huwag niyo akong husgahan mula sa kasalanang nagawa ng mga magulang ko noon. Iba sila. Iba rin ako. Tumigil na nga kayo! Tama na yan! Puro na lang kayo sigawan dito. Ang mabuti pa, patawarin niyo na lang ang isa't isa. Huwag niyong pahirapan ang mga sarili niyo. Cindy, Leo! Hindi man binabanggit ni Cindy ang mga salitang yon pero nararamdaman kong mahal na niya si Leo. Kahit nakalaban pa namin ang lalaking yon. Kambal ko si Cindy kaya kilalang kilala ko siya. Alam ko ang takbo ng utak niya. At wala akong ibang gusto kundi matapos na ang kaguluhang yon. Pasensya na, Leo. Patawarin mo ko. Oh, mabuti at alam mo pala ang salitang yan. Kala ko puro kalandian lang ang alam mo eh. Pwede bang tumahimik ka na lang? Humihingi na nga ng tawad yung tao eh. May gana ka pang magsungit ha. Pero sige magsalita ka. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to. Patawarin mo ko kung ginamit kita. Alam ko wala akong may dadahilan doon kasi wala naman akong malaking gagastusan eh. Sadyang gusto ko lang ng maraming pera. Buti alam mo. Pero habang tumatagal, napagtanto ko rin na hindi tama ang mga ginagawa ko. Kung may pagkakataon pa akong magbago, gagawin ko yun. Magbabago na ako. Salamat naman kung ganun. Akala ko habang buhay ka na lang magiging masama eh. Hindi na. At yung pagiging aswang mo, Cindy, ano balak mong gawin tungkol dyan? Tingin mo ba, wala akong problema sa bagay na yan? Diyan ka nagkakamali. Hindi porket aswang ako, matatanggap ko nang pumapatay ka ng tao. Sisikapin ko ring baguhin yun, Leo. Para sa'yo gagawin ko. Para sa akin? Talaga ba? Oo, para sa'yo. Hindi sana ako maniniwala eh. Pasalamat ka, mahal kita. Teka, ano nangyayari? Ano ito mga apo? Bakit biglang naglalandian na kayo dyan? Kanina lang nagpapatayan pa tayo ah. Hayaan niyo na lang po, Lolo Tirso. Tingnan niyo po, marunong na rin magmahal yung isa niyong apo. Anak ng toko ah. Mukhang mauudlot pa yata yung aksyon dito, mahal. Oo nga, Lance. Ang gulo rin pala talaga ng dalawang to eh. Ibang klase magmahal, nagpapatayan. Teka lang mga apo ha. Ako ba'y pinaglololokon yung lahat? Lolo, wala na ho tayong problema. Ayos na silang dalawa oh. Hindi yan ang ibig ko sabihin, Cynthia. Ang akin lang naman, muntik nang patayin itong si Leo ang apo ko. Tapos ngayon bigla silang magkakapatawaran ni Cindy na parang wala lang. Ano, ganun-ganun na lang yon. Lolo Tirso, pasensya na po ha. Ang totoo po niyan, wala naman po talaga akong balak na saktan to si Cindy. Mahal ko po ang apo niyo. Anong wala? Bakit mo siya dinala rito kung wala ka palang balak lapain ng apo ko, ha? At bakit ka nakikipagpatayan sa amin? Pasensya na po talaga. Nadala lang po ako ng galit eh. Pero isa lang po ang tinitiya ko sa inyo. Gusto ko lang pong turuan ng leksyon si Cindy. At wala po akong balak na kitilan siya ng buhay. Aswang lang po ako. Hindi po ako mamamatay tao. Matapos banggitin ni Leo ang mga katagang yon, nagulat kaming lahat doon nang biglang dumating ang grupo ng mga taong hindi namin kilala. Pinangungunahan sila ni Rico, kaya naisip ko kaagad na nanghingi yata ng tulong ang lalaking yon. Maraming tao, humigit kumulang nasa 10 silang lahat. Kinabahan ako kasi baka narinig nila ang usapan namin. Pero talagang narinig nila. May isa kasi sa kanila ang sumigaw na mga aswang daw kami. Kaya ayun, panibagong problema na naman. Nagdaan ng ilang mga araw, hinarap namin ni Cindy ang panibagong pasanin sa aming buhay. Kumalat kasi ang balitang
Aswang kami dahil doon sa mga taong nakarinig sa usapan namin sa kakahuyan. Kaya ayun, nagkasundo silang lahat na palayasin kami sa baryong yon. Pero kaming dalawa lang ni Cindy ang aalis. Si Lolo, maiiwan siya roon kasi hindi naman siya kagaya namin na may lahing aswang. Saan na kayo pupunta niyan ngayon, mga apo? May alam po akong lugar, Lo. Sobrang layo po nun dito. Malayong malayo rin sa mga tao. Gusto ko ron kasi makakatulong ang lugar na yon para mapigilan kong sarili kong mambiktima ulit ng mga tao. Talaga, Cindy? Napag-isipan mo na ba ng mabuti yan, Iha? Opo, gusto ko na magbagong buhay. Alam kong malaki ang epekto ng paligid ko para matulungan ko ang sarili ko. Kung sa bagay, tama ka, apo. Opo, Lolo. Yun po kung papayag tong si Cynthia. Kasi sobrang layo talaga nun sa kabahayan. Walang problema sa akin. Para namang hindi ako sanay na mag-isa. Saka ako nung ikakabuti mo, dun ako. Sige, total marunong naman tayong gumawa ng kubo ng tayong dalawa lang. Oo naman. Kaya na natin yun. Ay, sobrang nalulungkot ako para sa inyong dalawa, mga apo. Kung pwede lang talaga ako sumama sa inyo, sasama na ako. Ay, hindi na po, Lo. Mahihirapan lang po kayo doon. Pero kung magkakasakit po kayo rito, sinong mag-aalaga sa inyo? Huwag mo na akong alalahanin, Cindy. Kaya ko na ang sarili ko. Basta, dalawin niyo rin ako paminsan-minsan, ha? Oo naman po. Siya nga pala, nakapagpaalam na ba kayo sa mga nobyo niyo? Ay nako, hindi ko naman po nobyo yung si Leo Itong si Cynthia pong tanungin niyo, Lo. Nako, iyon na nga ang pinakamalaking problema ko Ay, hindi nakakapagtaka yan, Iha. Ano bang sabi ng nobyo mo? Hindi pa nga po kami nag-uusap ni Lanslo. Pero sigurado po akong hindi siya papayag na aalis ako rito. Lalo na ngayon sobrang layo po ng pupuntahan namin. Malayo sa mga tao. Oo nga naman. Baka mabaliw na ang nobyo mo niyan, Cynthia. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa kanya. Ikaw ba, Cindy? Paano mo sasabihin kay Leo yon? Alam na niya ang tungkol dito, sinabi ko na sa kanya. Talaga? Tapos, anong sabi niya? Ayos lang daw. Pupuntahan niya na lang daw ako palagi kung saan man tayo lilipat. Alam mo naman yun, mayaman, kaya maraming paraan. Kung sa bagay, buti pa kayo. Kami ni Lance, ewan ko. Baka mas mabuti maghiwalay na lang kami. Ano? Nababaliw ka na ba? Huwag mong gawin yan, Cynthia. Anong gagawin ko? Ang layo ng lilipatan natin, ha? Hindi naman pwedeng isama ko si Lance doon kahit gugustuhin ko pa. Abay, gaga ka pala Jackpot ka na dyan kay Lance. Kasi bukod sa gwapo, mabait na, maalaga pa. Alam mo bang type ko dati ang nobyo mo? Tapos ngayon sasayangin mo lang. Sige ka, pag yan mapunta sa ibang babae, talagang luluha ka ng dugo, Cynthia. Paano nga yun? May iwan lang dito si Lance tapos tayong dalawa. Lilipat sa napakalayong lugar. Parang pareho lang din naman yun ng paghihiwalay. Ay nako, Cynthia, Iha. Kung totoo yung pagmamahalan nyo, matuto kang maghintay na dumating ang tamang panahon. Tsaka isa pa, pansamantala lang naman yung paglipat nyo sa malayong lugar. Kapag nakontrol na ni Cindy ang sarili niya, kagaya mo, pwede na kayong bumalik dito sa amin. Oo nga naman, Cynthia. Kaya huwag kayong maghiwalay ni Lance. Pinapangako ko sa'yo. Sisikapin kong maging kagaya mo na hindi na matatakam sa dugot laman ng tao. Iisipin kong kinaya mo, kaya kakayanin ko rin. Di ko nga lang alam kung gaano katagal bago ko makontrol ang sarili ko. Ayos lang yan, Iha. Basta ang mahalaga, makabalik kayong dalawa rito ng ligtas at malusog pa rin. Hihintayin ko kayong dalawa, ha? Mag-iingat kayo palagi. Opo, Lo. Mag-iingat din po kayo. Natapos ang usapan namin yon na emosyonal ako kasi hindi ko mapigilang maluha. Ayokong malayo kay Lolo Tirso pero hindi ko rin kayang hayaan si Cindy na mag-isa lang doon sa lilipatan namin. Kailangan kong magsakripisyo para sa ikabubuti naming lahat. Kaya nga nilakasan ko ang aking loob. Nagpaalam ako kay Lance. Umiyak ako sa kanya kasi ayokong mahiwalay sa nobyo ko. Naiyak din siya at yun ang unang beses na nakita kong lumuluha si Lance. Nadurog ang puso ko. Pero sa huli nun, nagkasundo kami. Tuloy pa rin ang relasyon namin at hihintayin niya lang ang pagbabalik ko. Inihabiling ko rin si Lolo kay Lance kaya panatag na akong may maiiwang mag-aalaga sa lolo ko kung magkakasakit man siya.
Ilang araw ang lumipas, nakaalis na nga kami sa baryo namin. Dala namin ang aming mga mahahalagang gamit. Nakarating na kami sa lugar na lilipatan namin at sobrang layo nga talaga nun. Nagbus lang kami papunta sa bukid na yon at saka sumakay ng motor paakyat ng bundok kasi may kalsada pa rin. Hindi nga lang highway. Ilang oras din ang nilakad namin pagbaba ng motor hanggang sa narating namin ang eksaktong lugar na sinasabi ni Cindy. Sa wakas, nandito na rin tayo. Wala nga talagang katao-tao rito, Cindy. Hindi ba mapanganib ang lugar na to? Hindi, Cynthia, ligtas tayo dito. Balita ko nag-abroad na raw yung may-ari ng lupa sa gubat na to eh. Kaya hindi na nadadalaw. Ganun ba? Magpahinga na muna tayo sa kakikilos para sa pansamantalang matutulugan natin. Cynthia? Oh, bakit? Siguro panahon na para sa bagay na to. Panahon sa? Cynthia, alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Alam kong ang dami kong pagkukulang bilang kapatid mo. Inasa ko sa'yo lahat ng responsibilidad sa bahay. Naging irresponsable akong anak at kapatid. Sana mapatawad mo pa ako, Cynthia. Mabuti naman at naisip mo rin yan sa wakas ang bagay na yan, Cindy. Alam mo, ang tagal kong hinintay na sabihin mo sa akin yan. Oo, alam ko yun. Naging masama talaga ako sa lahat ng bagay. Masamang kapatid, masamang anak, masamang apo, at higit sa lahat, masamang aswang. Buti nga't hindi ko naging nobyo si Leo eh. Kapag nagkataon, naging masamang nobya rin ako. Teka nga muna, Cindy. Hindi talaga naging kayo ni Leo? Ay, hindi. Wala kaming formal na relasyon. Nanliligaw siya ng formal sa akin pero hindi ko naman siya sinagot. Marami ako ibang kinikitang lalaki eh. Ayoko makipagrelasyon sa kahit sino kapag may iba akong kinikita. Pero ngayon, wala nang iba. Si Leo na lang talaga. Kung ganon, may bala ka nang sagutin siya? Oo naman. Kapag mapatay ko ng pagiging aswang ko, kapag marunong na akong kontrolin ang sarili ko. Natutuwa ako na marinig yan sa'yo, Cindy. Sana magtuloy-tuloy na yung mga bagay na yan. Huwag ka mag-alala dahil kasama mo ako habang nagpapagaling ka pa. Tutulungan kita hanggang sa makabalik na tayo sa baryo natin. Maraming salamat, Cynthia. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Salamat at meron akong kakambal na kagaya mo. Hindi ko mapigilang maluha noong mga sandaling yon. Niyakap ako ng mahigpit ni Cindy, kaya tuluyan na nga akong naiyak at humagulgol sa balikat niya. Maging siya ay iyak na rin ng iyak sa tuwa. Marami akong natutunan sa pangyayaring yon. Tunay ngang hindi dapat inaabuso ang kabaitan ng tao gaya ng ginagawa ni Cindy kay Leo kasi meron talagang limitasyon ang lahat. Naniniwala na rin ako ngayon na hindi lahat ng masamang aswang ay patuloy na magiging masama dahil sa tawag ng tiyan. Ang iba, magbabago pa, kagaya ni Cindy. Nagdaan nga ang ilang buwan at tuluyan na rin gumaling ang kakambal ko at nakabalik na rin kami sa aming baryo. Doon namin ipinagpatuloy ang aming buhay ng masaya at mapayapa kasama ang aming mga mahal sa buhay. Dito ko na po tatapusin ang aming kwento ng kakambal kong si Cindy. Maraming salamat sa pakikinig. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.